mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Tawagin nyo na lang po sa Jen, 27 po, Quezon City. Niloko po kasi ako ng jowa ko. Iniwan ka ng jowa mo, bakit? Hindi, bali ba yung nagloko? Teka lang ate ha, parang may kulog at kidlat kasi sa cellphone mo. Ano ba yan? Naka-headset ka ba? Baka pwedeng tanggalin mo muna kasi masyadong magalaw, nakaka-distract siya, hindi namin masyadong maintindihan. Okay, Jen? Hello po, bali niloko Wait na po lang. kasi ako. Hindi ka namin maintindihan. May electric fan ka ba? Nakatapat ka ba sa electric fan ninyo? Hello po? Ayan, medyo clear na. So, nakakaiyak, naiiyak na ako sa inyo. Hindi ko kayo maintindihan. Okay, so Jen, ano na nangyari? Go. Bali niloko niya po. Bali niloko ka ng jowa mo o asawa mo? Jowa ko. Jowa mo, ilang taon kayo ng jowa mo? 6 po. 6 years. 20, ano po kami, bali 27 years old din po siya. Hindi, ilang taon na kayong magjowa? 3 years. 3 years, okay. So niloko ka. Paanong niloko ka? Hindi kasi, noong una po kasi, may nakita po kasi akong sa po. Bali, video po kasi yun. Nakaupo sa legs niya yung babae, tapos naghahalikan po sila ganon. Ay! Nakita mo sa video na nakaupo yung babae sa legs niya at naghahalikan sila, ganon? Ako, then, nagtanong po ako sa kanya if niya po, yung sabi niya sa akin ko, it lang daw ganon. Tapos sabi ko, may ka-workmate ba naghahalikan ganon? Sabi niya, daw. Teka lang ha, so tinanong mo kung sino yung babaeng kahalikan niya, sabi niya workmate niya. Tapos anong sagot niya? Ano po, workmate lang daw niya. Sabi niya, wala lang daw yun. Ha? Wala lang daw yon? Ganon? Pwede ba lang makipaghalikan sa mga workmate? Parang ngayon lang ako na-inform. True ba? So, ilang beses ba nangyari yan? Ilang beses yan na nakipaghalikan siya sa workmate niya? Ayun po, sabi niya sa akin na workmate lang daw niya. Tapos sabi niya sa akin kung ano daw gagawin niya. Then, pasan niya daw yung babae. So, yung babae. Third din po, mga ilang, ako na din po, dalawang babae naghahalik sa kanya, ganun. Ano? Ilang babae ang nanghahalik sa kanya? Dalawa. Ano? Dalawa pong naghahalik ka sa kanya. Dalawang workmate niya nakikipaghalikan sa kanya. Opo, hinahalikan po siya. O ilang beses nangyari yan? Ano po, yung nakita ko, yung nag-swimming sila, nagalikan sila, tapos nakaupo yung babae. Tapos yung mga ilan months din po na, nag-pass noon, bale, yung dalawa niyang ka-workmate, hinahalikan po siya, ganun. Tapos sabi niya sa akin, ganun lang daw talaga sila. Tapos sabi ko, ganun lang talaga, di mo ba naisip yung nararamdaman ko, ganun. Ha? Hindi ko maintindihan. May magagano pala. Normal lang sa workplace ninyo na naghahalikan kayo. Ano ba yan? Lips to lips? Hinahalikan lang po siya sa mga face, ganun. Hinahalikan lang sa mga face. Kinikis-kis dito sa cheeks, mga ganon. Opo. O anong sabi mo nung sinabi mo yun sa jowa mo? Pinagpatuloy niya pa rin yung magandang gawain niya na yon. Tapos sabi niya, iwasan niya, iniwasan din niya yun. Tapos nung din po, tapos may chinachat siyang babae na ka-workmate siya. Pala nagdududa po talaga ako sa kanila na may kakaiba talaga. O tapos? Ayun po, po ako sa kanya na kinausap ko po siya. Tapos sa akin, wala lang daw yun kasi mga kaibigan niya lang daw yun. So sabi ko, may kaibigan ba na ganyan? Sabi ko, ganun. Okay, so ngayon, hiwalay na ba kayo o hindi pa? Bale, ngayon din po, nagloko naman din siya po ngayon ulit. Ano naman ang ginawa niya sa pagluloko niya ulit? May
po kasi noon, binuksan ko yung TikTok niya. Bale, Oh. nag-friend po ako doon sa TikTok niya. Tapos nakita ko, hinahalikan po talaga siya ng baba. Ganon. Saan siya hinahalikan na naman? Sa lips, ganon. Tapos ayun, nagtanong ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, kausapin mo na lang ako about sa relationship natin kung ano pa ba talaga, ganon. Tapos ayaw niya po akong kausapin kasi ayaw niya pag-usapan yung relasyon namin, ganon. Nakakaloka. Well, anyway, ito na lang ang masasabi ko sa iyo, Ate Jen, ha? Sobrang abnormal. 'Di ba? Sobrang abnormal na sa isang workplace, naghahalikan kayo. Kahit pa sabihin hindi pa sa chicks yan, kahit sa mga lips-tips lang yan, hinahalikan siya ng babae. Bakit? 'Di ba? Parang, ano ba siya? Ano, baby? Nakakaloka. Tapos yung sasabihin ng jowa mo na, ganyan lang talaga kami sa work namin, naghahalikan, ha? Lesbian po siya. Hindi na, my point is, kahit na ano pa siya, lesbian ba siya, gay ba siya, transgender ba siya, straight ba siya, it doesn't matter eh. Pero hindi kasi normal talaga sa isang relasyon na naghahalikan kayo, di ba? Saan bang workplace yan na kailangan maghalikan sa isa't isa? Kasi, Diba? ang sabi niya sa akin, kasi nga ako daw, maarte daw ako, hindi kasi daw ako ganun kasi. Yung gusto po kasi niya, in public po talaga na hinahalikan siya, ginaganon siya. Di naman kasi ako So gusto niya masyado kang sweet, merong public display of affection, ganon, pero hindi ka naman ganon. Baka kasi ang love language niya talaga na gusto niyang ma-receive is physical o kaya naman touch. Pero ikaw hindi ka ganong klase ng babae, di ba? Opo, gusto ko kasi kung anong meron kami, syempre, gawin namin yung private. Hindi po yung ginaganon, bali in public. Bali po kasi nakakaano, no. At saka hindi talaga normal, hindi niya naman jowa yun. Bakit naman sila maghahalikan? Kaya nga, yun po yung point ko. Tapos nung pinuntahan ko po siya doon sa kanila, niya po talaga akong kausapin. Tapos nakita ko po talaga yung babae doon. Oo, 'di ba? Sabi na nga ba hindi naman maghahalikan yan lang, wala lang, trip ko lang halikan ka. Hindi naman ganun yun, maghahalikan yun kasi may expression of love. You know, kissing is an expression of love. It's an expression of lust minsan. Actually, hindi lang nga minsan eh. Kadalasan, yung pagkikiss natin sa isang tao is an expression of lust. Pero hindi ibig sabihin na hinalikan ka na isang tao is love ka na niya. May bottom line dito is that kung kawork mo ang isang tao, hindi talaga karapat-dapat at katanggap-tanggap na naghahalikan kayo kasi hindi talaga yung normal. Kahit sa angulo mo siya tignan. Tapos nakita mo pa sa TikTok niya, meron din siyang kahalikang iba, 'di ba? Pagkatapos, wala man lang remorse sa kanya, wala man lang changes sa kanya na gano'n ang nangyari. Hindi ba dapat nasasaktan din siya kasi nasasaktan ka? Pero parang wala eh. Parang sinasabi niya sa'yo, naghahalikan kami sa work namin, mag-adjust ka ha. Ganon, tama ba yung ganon? Di ba, hindi naman tama yun? So, alam mo kung para sa akin, kung nasasaktan ka ng ganyan at kahit sino naman siguro na nakaupo dyan sa sitwasyon mo ay masasaktan, umalis na tayo sa relasyon. Kasi kung patuloy pa rin tayo nandoon sa relasyon, habang binabastos tayo ng isang tao harap-harapan, patuloy pa rin gagawin yun. Kasi yung isang tao na may jowa na nakikipaghalikan sa workmate niya, pambabastos yun eh, di ba? May jowa kang tao, nakikipaghalikan ka in public sa workmate mo, binidyo mo pa. Tapos kinausap ko po yung girl, sabi ko, alam mo may jowa, so ba't ka pumayag, ganun. Tapos sabi niya sa akin, wala naman yan sa nauna at sa kahuli, sabi niya sa akin, sabi ko, dapat alam mo yung mga ginagawa mo, sabi ko, may jowa yung tao, sabi ko. Taray, di ba parang ikaw pa yung mali? ikaw yung legit na jowa, pero parang ikaw pa yung mag-adjust. Nakakaloka. Ako po yung nag-adjust sa kanila, ganun. Tapos ngayon, pinag-chat niya ako, di ko po di ba? O sige, ito na lang. Kung ayaw niya mag-adjust dahil in a relationship kayo, baka first and foremost, hindi pa siya ready sa relasyon. Naglalaro pa eh. Ikaw ba naman, may seryoso bang tao na nakikipaghalikan kung kani-kanino na may jowa siya? So, ibig sabihin, hindi siya handa, hindi siya seryoso para sa iyo. Ikaw seryoso ka sa pagmamahal mo sa kanya eh. So, hindi kayo match, hindi kayo magka-wavelength, hindi kayo magka-thought, hindi kayo magkaparehas na desisyon ninyo. So, ibig sabihin, hindi kayo dapat na magsamang dalawa. So, patuloy ka lang masasaktan kasi para sa kanya, paglalaro lang yun, normal lang yun, para sa iyo, hindi eh. At para sa kahit sinong normal na tao, hindi naman talaga normal yun.
Diba? Sinabihan pa niya ako, ganda lang meron ka pero di ka sweet ganun. Oh, ay- Ano mo? O, di ba, Taray? May alam nyo kasi, iba-iba yung language of love ng isang tao. May mga tao kasi talagang hindi sweet. Katulad ko, hindi ako sweet eh. Hindi ako yung, baby, boss, mama. Hindi ako ganun eh. Pero may mga tao kasi talaga na parang yun yung expression of love na gusto nilang matanggap. Pero, minsan, nagmamahal tayo ng mga tao na iba sila mag-express ng love. Hindi man sila sweet, pero faithful sila. Hindi man sila sweet, Opo. pero loyal sila. Hindi man sila sweet, pero laging nandyan para sa iyo. Hindi man sila sweet, pero nagtatrabaho sila para ma-provide yung pangailangan mo kasi mahal ka nila. Hindi man sila sweet, pero they serve you. Iba-iba yung expression of love. So, hindi ibig sabihin na hindi sweet ang isang tao is hindi ka na niya mahal. At hindi rin ibig sabihin na sweet ang tao sa iyo, mahal ka na niya. Katulad ng sinabi ko kanina, pag kinikiss ka ng isang tao, hindi ibig sabihin ay mahal ka na niya agad kasi kadalasan kalandian lang. Opo. Diba? So, yun na lang ang i-advise ko sa'yo, Ate Jen, no? So, feeling ko hindi seryoso sa'yo yung tao. I hope I'm wrong. Pero kung ako ang titingin ng circumstances, pambabastos yun, ha? Magjowa tayo, Okay. nakikipaghalikan ka kung kani-kanino. I think you deserve a lot better. Kaya, sana, wag na nating aksayahin yung panahon natin sa mga taong hindi naman willing na seryosohin tayo at pahalagahan. Alright, so yun lang, Jen. Maraming salamat, ha? Thank you po. Thank you so much. O, diba, si Jen, madaling kausap. Nakakaloka yung jowa mo, nakikipaghalikan sa mga workmate niya, tapos sinasabi na, huwag kang magagalit, nakipaghalikan ako sa workmate ko. Normal makipaghalikan sa workmate. Nakakaloka. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts. Space, space, space.